Kinabukasan ay maaga kong gumising para maghanda sa pagpasok. I make French toast for breakfast na pinarisan ko ng coffee. Malaki ang naitulong ng cooking class na pinasukan namin ni Mitch. I can now cook my own food. Mommy will be so proud of me. I'm sure. Mommy Tricia was the best cook. Kahit ang pinakamamahaling restaurant ay hindi kayang pantayan ang luto niya at sobrang namimiss ko na ang mga yon. Ganon din naman siguro talaga. Hahanap at hahanapin natin ang panlasang kinalakihan natin kahit saan man tayo makarating. Lalo na ang luto ng ating mga ina. Spoiled kaming magkakapatid kay Mami pagdating sa pagkain. But only when it comes to food. Ang ibang bagay, kagaya ng luho ay kailangan naming paghirapan. Natatandaan ko nung nagpabili ako ng bagong cellphone ko. I was 15 back then. Isang linggo akong naging taga-photocopy sa RGC para lang makuha ang unit ng cellphone na gusto ko. Hindi ko yun maintindihan noon. Iniisip ko kasi mayaman naman kami at kaya naming bumili kahit ilang unit pa ng cellphone. But mom and dad make sure na matuto kaming paghirapan ang mga bagay na gusto namin. Nakakalusot naman paminsan-minsan ang mga kalokohan ko. Nakukuha ko ang mga gusto ko, my way. Yun nga lang, madalas din akong mahuli. Na-enjoy ko ang pagko-commute habang wala si Lorenzo papuntang office. Nakahanda ng mga ililitanya ko sa kanya, oras na magkita kami. He's with that woman for 2 weeks, and who knows kung anong mga ginawa ng heliparot na yon para mapalapit sa kanya. May pa-hear me out pa siyang nalalaman. Alex, boardroom or mismo? Seryosong bungad ni Mitch. Kadarating ko lang, may tao na agad doon ng ganito kaaga. Teka, bakit ang aga naman yata? Sinong nandoon? She has this look in her face na parang sinasabi sa akin na hindi magandang ideya na pumunta ako doon. Okay, I'm going. Alex, nilingon ko siya. Parang hindi maganda ang vibes ko doon. Huwag ka na lang kayang pumunta. Lalo ako nagtaka. Wala sa bokabularyo ko ang umatras, kahit ano pa yan. I headed to the boardroom. Nagulat ako sa nadatnan ko. Lorenzo was here at hindi siya nag-iisa. Hindi ako na-informed na may maagang meeting kasama ang pamilya niya. Minus ni Parrot. May kasalanan pa siya sa akin. Seryosong ang pagkakatitig sa akin ni Lorenzo. Dapat lang, dahil magtutuos pa kami. Biglang bumukas ang malaking projector na nasa harapan. Hindi kaya magpo-propose na si Sungkit? Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita ko ang mukha ko doon at mukha ni Harold. Wow, ang galing mo talaga umarte. Kapanipaniwala yung gulat sa mukha mo. Saglit akong napatingin sa mami ni Enzo. Pinagsasabi nitong dragonang ito. Palunok ko kaya siya sa Minokawa. Natatandaan ko kung kailan nangyari ang mga nasa pictures at hindi magandang kutob ko sa kahinatnan nitong sideshow na ito. Yun yung time na nagkita kami ni Harold sa mall, sa grocery. Yung mga sunod na pictures, ang mas ikinagulat ko. He was at the bar. Yung gabing naglasing ako, the bastard kissed me. May picture pa na halos yakap niya ako. All this time, sinusundan niya ako. What the hell? Hindi totoo ang mga yan. Nagpanik na ako nang makita ang sunod na mga pictures. Nasa kama si Harold at katabi niya ako. Paano nangyari yon? Alin ang hindi totoo, babe? Akmang lalapitan ako ni Harold. Pero hinigit siya ni Enzo. Sunod-sunod niya itong sinuntok. Dapat lang sa kanya yan. Pinigilan siya ng ina niya. Lorenzo, hindi ka dapat magalit sa pinsan mo. Diyan, sa malanding babaeng yan ka dapat magalit. Habang wala ka, ang pinsan mo naman ang nilalandi niya. Oh God, forgive me. I swear, makakatikim sa akin tong ina ni Lorenzo. Hindi ako malandi. Huwag kang maniwala sa kanila, Enzo. Sinadya ni Harold ang pagkikita namin ng 2 beses. All this time, akala ko nagkataon lang. Those flowers aren't for me. Sabi niya binili niya ang mga yon para sa nililigawan niya. Yung sa grocery naman, he offered me to help. Nandun siya para bumili ng merienda nila. Para sa kung sinong babae. At yung sa bar, hindi ko alam na nandoon siya. Si Miss lang ang kasama ko.
Pwede mo siyang tanungin. Pati si Wilfredo, he was there too. My heart was hammering in my chest. They planned all of this para sirain kami ni Enzo. How about those pictures on the hotel? Paano may paliliwanag sa akin ang mga yon? Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. I know he's mad. Alam ko rin kung gaano siya kasiloso. Sa talim ng tingin niya sa akin, ngayon ay sigurado akong nalason na ang utak niya sa mga nakita. Damn it, Alex. Ilang araw lang akong nawala. Bumigay ka na sa lalaking yan? Gusto mo lang naman pala ng pera. Bakit hindi ka na lang sa akin humingi? Nagpakahama ka pa talaga sa kanya? I slapped him. Nagulat siya pero mas nagulat ako sa mga lumalabas sa bibig niya. Listen to yourself, Lorenzo. Sa tingin mo talaga, ako ang nasa pictures na yan? Hindi ko alam kung paano nagawa ng hayop mong pinsan na palabasing akong nasa mga larawan. I never slept with him, and I never will. I don't even like him. Kung nakakamatay lang ang tingin, paglalamayan na nila si Harold. Isama na natin si Mrs. Liveste. Stop lying. Aminin mo na. Humingi ka ng pera kay Harold, kapalit ng katawan mo. Sigaw ng mami niya. You shut up. Hindi ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Pero sumasobra na kayo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Natigilan ang dragona sa pagsigaw ko. She's a monster. Dapat sa kanya paliguan ng agwa bendita. Baka sakaling bumait. Babe, bakit kasi hindi mo pa aminin na sumama ka sa akin sa hotel? Kapalit ng 100,000. Kailangan ng pamilya mo ng pera sa probinsya, hindi ba? Dinamin niya pang pamilya ko. Go to hell, Harold. Hindi ako cheap para maikama mo sa halagang sinasabi mo. Isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Hindi ako papatol sa'yo. Tatamaan sa akin ang isang ito kapag hindi pa siya tumigil. Enough, Alex. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Stop fooling me. Pare-pareho kayong lahat. Namumula ang mukha niya sa galit. Umalis ka na. Hinawakan niya ako sa braso at dinala sa may pinto. Alis! Napapikit ako sa lakas ng boses niya. Pero patuloy ang iling ko at determinado akong ipaliwanag sa kanya na nagsisinungaling sila. Enzo, please, hindi totoo ang mga sinasabi nila. Lalo na yung mga pictures. Walang nangyari sa amin ni Harold. Mahal kita. Ikaw lang. Hahawakan ko sana ang mukha niya para tignan ako sa mata pero pinigilan niya ako. Bumabaon ng mga pagkakahawak niya sa kamay ko at nararamdaman ko ang sakit mula doon. Enzo, nasasaktan ako. Hindi ka aalis? Pwes, ako ang aalis. Padaskol niya akong binitiwan saka lumabas. Enzo, please. Nagsisinungaling sila. Mariin akong napapikit at hinaya ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Bistado ka na, Alex. Umalis ka na sa buhay naming lahat. Hindi namin kailangan ang linta na katulad mo. Ayaw talagang tumigil ng ina niyang mukhang pera. Pinahid ko ang mga luha sa pisngi ko. Wala silang karapatan na paiyakin ako. Wala silang naiambag sa pagpapalaki sa akin. You can say whatever you want, Mrs. Liveste. Pero alam nating pareho na wala akong ginagawang masama. Alam ko, napakanan ninyo ang mga pictures na yan. Hindi ko akalaing kaya ninyong manira ng kapwa at umabot sa ganito. Babae din kayo. May anak ka ding babae. Anong mararamdaman mo kung may gumawa niyan kay Laila? Natigilan ito sa sinabi ko. Hindi habang buhay na sa taas kayo. Bilog ang mundo. Baka nakakalimutan nyo. Ganyan ba ninyo sambahin ng pera para magawa ninyong sirain ako ng sobra-sobra sa anak ninyo? Ilang beses ko bang uulitin sa inyo na wala akong interes sa pera ninyong kakarampot? Wala pa nga yatang kalahati ang yaman nila kumpara sa yaman ng pamilya ko. Nilapitan ko si Harold at ubos lakas na tinuhod ang harapan niya. Madurog sana. Napaluhod ito at namilipit habang sa pong harapan. Hinawakan ko siya sa kwelyo ng damit niya. Ikaw naman, ni sa panaginip ay hindi ko naisip na patulan ka. Magkano ang ibinayad sa'yo ng matapobre mong tiyahin para sa mga pictures na yan? Sino sa atin ang mukhang pera, ha? Hinigpitan ko ang hawak sa kwelyo niya. Napaubo ito. Bitiwan mo si Harold, hampas lupa. Kung ayaw mong ipakaladkat kita palabas ng building na ito.
Sigaw ni Mrs. Liveste. Sinunod ko ang gusto niya. Tinulak ko si Harold. Natumbay ito sa sahig na agad namang dinaluhan ni Hailey. Napakasama mo, Alex. Anya. Huwag ka nang makisali, haliparot. Baka samain ka rin sa akin. Sayang naman yung maamo mong mukha. Baka magalusan. Hindi na ito umimik. Ipanalangin yung lahat na magkaayos pa kami ni Lorenzo. Dahil oras na magkahiwalay kami, sisingilin ko ang bawat isa sa inyo at sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang lahat ng ito. Lalo ka ng dragona ka. Lumabas ako doon at bumalik sa office ni Enzo. Baka sakaling naroon siya. Mitch? Si Enzo? Agad itong napatayo na makita ko. What happened, Alex? Galit na galit si Mr. L. Nagwala pa nga siya sa loob ng opisina niya, pero agad din siyang umalis. Nanghihinang napasandal ako sa lamesa ko. Siniraan nila ako sa kanya, Mitch. Kahit kailan, hindi ako sumama sa Harold na yon. Tuluyan na ako napaiyak habang kinukwento sa kanya ang nangyari. What if, hindi talaga ako paniwalaan ni Enzo? Niyakap ako ni Michelle. Shh! Hayaan mo munang lumamig ang ulo niya. Saka mo siya kausapin kapag nahimasmasan na siya. Mahal ka niya, Alex. Marahil binabalot lang siya ngayon ng matinding selos. Damputin ng babaeng yan at ilabas dito sa building. Siguraduhin yung hindi na makakatuntong pa yan dito. May mga kasamang guard si Mrs. Liveste at agad akong hinawakan. Hindi niya ako kailang kalad ka rin. Aalis ako dito kung yan ang gusto ng matapobre niyong amo. Kinuha ko ang bag ko at binalingan ang dragona. Hindi pa tayo tapos. May araw ka rin. Nakita kong namutla siya saglit pero agad namang nakabawi. Layas! Anya? Fine. Mas malakas kong sagot. Nanggigigil talaga ako sa kanya at mas mabuting umalis ako bago pa ako makapanakit ng mas matanda sa akin. Hinanap ko si Lorenzo. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan ako ng mga tao dahil sa kung anumang itsura ko ngayon. Pinuntahan ko ang bar ni Willie. Alex, bakit ganyan ang itsura mo? Bungad niya sa akin. Nandito ba si Enzo? Tanong ko. Nakabalik na ba siya mula Singapore? Wala siya dito, Alex. May nangyari ba? Binigyan ako ni Willie ng isang basong tubig saka tissue. Nag-away ba kayo? Sana nga simpleng away lang ang lahat ng ito. Uuwi na muna ako ng condo, Willie. Baka nandun siya. Salamat. Hindi ko na pinansin ang pagtawag niya. Ang gusto ko lang ay magkausap kami ni Lorenzo. I've been calling him pero hindi siya sumasagot. Nakailang text na rin ako pero ni isa ay wala siyang reply. Nanginginig na binuksan ko ang pintuan ng unit niya. Napasinghap ako nang tuluyan ako makapasok. Parang dinaanan ng bagyo ang sala. Basag lahat ng gamit, kahit ang TV ay hindi niya pinalagpas. Enzo, mag-usap tayo please. Alam kong nandito siya. Maingat akong naglakad papunta sa kwarto niya. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, pati na rin ang ilang gamit niya. Anong ginagawa mo dito? Kagaya kanina ay matalim pa rin ang pagkakatitig niya sa akin. Enzo, please, listen to me. Hindi totoong may nangyari sa amin ng pinsan mo. Baka na lang niya yon. Pati ng mama mo para paghiwalayin tayo. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Sinasabi mo bang sinungaling ang sarili kong ina? Stop it, Alex. Hindi ako tanga. Malino ang mga nakita ko. You cheated on me at para saan? Sa pera? Nilabas niya ang wallet niya at kumuha doon ng perang papel. Tapos ay inihagi sa akin. Umiling ako kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. God knows, hindi totoo ang mga nasa pictures na yon at lalong-lalo na ang tungkol sa pera. Enzo, hindi. Nagsisinungaling sila? Paniwalaan mo naman ako, please. Nanginginig na hinawakan ko siya sa braso. Ang sabi ko sa'yo, layon mo ang gagong yon. Nakipagkita ka pa talaga sa kanya? Marin ako nakapikit habang patuloy na umiiling. How dare you, Alex? Ipinagpalit mo ako dahil sa pera? Pare-pareho kayong lahat. Anya sabay hawin ng kamay ko sa braso niya. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi ko kailangan ng pera mo o ng kahit sino, Enzo. Please. Natatakot ako sa nakikita kong galit sa mga mata niya. Tell me, Alex,
Mas magaling ba siyang humalik? Nasarapan ka ba sa kanya sa kama? Anong unang hinawakan niya sa'yo? Ito ba? Nanlaki ang mata ko nang hawakan niya ako sa kaliwang dibdib. Hinawi ko ang kamay niya. Itinaas ko ang kanang kamay ko para sampalin siya. Pero napigilan niya ito. Dodoblehin ko ang binayad niya sa'yo. Ikakama din kita. Napaatras ako. Hindi siya ang Enzo na nakilala ko. Ibang tao ang nasa harapan ko ngayon. What? Kulang pa ba? Sige, dadagdagan ko pa 500,000. Nagulat ako nang bigla niya akong sinunggaban at hinalikan ng marahas. Habang winawarak ang harapan ng suot ko, naramdaman ko ang pagkapigtas ng mga botones ng polong suot ko. May nalalasahan na rin akong dugo mula sa labi ko dahil sa patuloy na paghalik niya na marahas. Marahas ding bumaba ang labi niya sa leeg ko habang dinadama ng kamay niya ang pangupo ko. I felt violated. Mas grabe pa ito kumpara sa mga pictures na nakita namin kanina. Ubod lakas ko siyang itinulak na ikinatinag niya. Pinahid ko ang mga luhang umaalpas sa mga mata ko. Pagtapos sa isang malakas na sampal ang iginawad ko sa kanya. Nanginginig halos ang buong katawan, pero nagawa ko pa rin siyang tingnan ng may galit. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Mas masahol ka pa nga. Inayos ko ang nawarak kong damit. Alam kong kita na ang panloob kong suot mula doon. I gritted my teeth. Sumasobra na siya. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi totoo ang lahat ng ibinibintang nila sa akin? Naniwala ako nung sinabi mong mahal mo ako. Mahal mo ako, di ba? Pero bakit ganon? Mahal mo ako pero hindi mo ako makuhang paniwalaan. Wala akong pakialam kung paulit-ulit man ako siraan ng mami mo at ng ibang tao. Pero pati ba naman ikaw? I can't believe you can do this to me. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. This is enough. This is too much. Wala silang karapatan na babuhin ang pagkatao ko. Hindi ko na hinintay na sumagot pa siya. Tinungo ko ang pintuan at lumabas. Pumasok ako sa unit ko at doon hinayaang bumuhos ang mga luha ko. Sa isang iglap ay binago niya ang pagkakakilala ko sa kanya. Willing akong magpakadesperada kanina para lang ipaliwanag sa kanya ang lahat. At handa rin ako magmakaawa. Pero pinatunayan lang niya na wala siyang ipinagkaiba sa ina't pinsan niya. Kinalma ko ang sarili ko at dinayal ang number ni Tita Marga. Kung tama ang hula ko, ay itinuloy nilang pagbubukas ng branch ng RGC Travel and Tours dito sa Manila. Pati na rin ang branch ng hotel namin. Tama na ang pang-alipusta nila sa akin. Hindi na ulit ako makakapayag na apak-apakan nila. Nagkamali sila ng taong kinalaban. Ipaparanas ko sa kanila ang pakiramdam ng maapi. Lintik lang ang walang ganti. Nagmadali akong umuwi para sana makausap si Alex. Willie told me na naglasing ito dahil nalaman niyang kasama ko si Hailey sa Singapore. Hindi ko naman alam na susunod siya doon. Siya ang pinadala ng daddy niya dahil hindi ito pwede. Sa opisina na ako dumiretso. Baka nagkasali silang kami ni Alex kung susunduin ko pa siya. Madaling araw umalis ang flight ko sa Singapore. At 6 a.m. naman kami dumating. I took a shower and changed my clothes. Mabuti na lang may extra akong damit sa kwarto ko sa office. Paglabas ko sinalubong ako ni Mitch at sinabing nasa boardroom si Mami, kasama si Harold, pati na rin si Hailey. Nakakapagtaka dahil napakaaga nilang naroon. Pagpasok ko pa lang, ay agad sinabi sa akin ni Mami na niloloko lang ako ni Alex. Pera lang daw talagang habol nito sa akin, which I denied. Alam ko naman kasi na ayaw ni Mami sa kanya, kaya niya nasasabi ang bagay na yon. Then, my bastard cousin Harold told me that while I am away, nakipagkita sa kanya si Alex. Nakipag-date, and he even helped her do her grocery. Siyempre hindi ako naniniwala sa kanya. Pero dagdag pa niya na siya nagpainit ng ulo ko, humingi raw ng pera sa kanya ang girlfriend ko, at bilang kapalit, Alex slept with him. Alex need the money for her family. May sakit daw ang nanay nito at may patunay daw sila na totoo ang mga sinasabi nila. Bigla na lang bumukas ang projector kung saan lumabas ang mga pictures ni Harold at Alex. Naikuyom ko ang kamo ko. What the hell? Hindi totoo ang mga yan, Alex said. Alin ang hindi totoo, babe? Lalapitan sana siya ni Harold, pero hinigit ko siya at sunod-sunod siyang sinuntok. I will kill him. Sa dami ng babae,
Bakit si Alex pa? Pinigilan ako ni Mami. Lorenzo, hindi ka dapat magalit sa pinsan mo. Diyan, sa malanding babaeng yan ka dapat magalit. Habang wala ka, ang pinsan mo naman ang nilalandi niya. Binitiwan ko si Harold at hinarap si Alex. Hindi ako malandi. Huwag kang maniwala sa kanila, Enzo. Sinadya ni Harold ang pagkikita namin ng 2 beses. All this time, akala ko nagkataon lang. Those flowers aren't for me. Sabi niya binili niya ang mga yon para sa nililigawan niya. Yung sa grocery naman, he offered to help me. Nandun siya para bumili ng merienda nila. Para sa kung sinong babae. At yung sa bar, hindi ko alam na nandun siya. Si Miss lang ang kasama ko. Pwede mo siyang tanungin. Pati si Wilfredo. He was there too. I can't believe na kaya niya akong ipagpalit dahil sa pera at sa pinsan ko pa talaga. How about those pictures on the hotel? Paano mo ipaliliwanag sa akin ang mga yon? Mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Damn it, Alex. Ilang araw lang ako nawala. Bumigay ka na sa lalaking yan? Kung gusto mo lang naman pala ng pera, bakit hindi ka na lang sa akin humingi? Nagpakama ka pa talaga sa kanya. She slapped me. Listen to yourself, Lorenzo. Sa tingin mo talaga, ako ang nasa pictures na yan? Hindi ko alam kung paano nagawa ng hayop mong pinsan na palabasing ako ang nasa mga larawan. I never slept with him, and I never will. I don't even like him. Nagsisinungaling pa rin siya kahit nasa harapan na namin ang lahat ng ebidensya ng kataksilan niya. Wala siyang pinagkaiba kay Alena. Stop lying. Aminin mo na. Humingi ka ng pera kay Harold kapalit ng katawan mo. Sigaw ni Mami sa kanya. You shut up. Hindi ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Pero sumosobra na kayo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. She even shouted at my mother. Babe, bakit kasi hindi mo pa aminin na sumama ka sa akin sa hotel? Kapalit ng 100,000. Kailangan ng pamilya mo ng pera sa probinsya, hindi ba? Ganon lang kaliit ang halaga ko sa kanya para ipagpalit niya ako sa pinsan ko. Go to hell, Harold. Hindi ako cheap para maikama mo sa halagang sinasabi mo. Isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Hindi ako papatol sa'yo. I don't want to listen to her anymore. Enough, Alex. Hindi mo na mabibirog ang ulo ko. Stop fooling me. Pare-pareho kayong lahat. She needs to go bago pa ako may magawa sa kanya. Umalis ka na. Hinawakan ko ang braso niya at dinala siya sa may pinto. Alis! Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Patuloy ang iling at pagtanggi niya. Enzo, please. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Lalo na yung mga pictures. Walang nangyari sa amin ni Harold. Mahal kita. Ikaw lang. She's a really good liar. Pero hindi niya ako mauuto. I should have listened to Mommy about her. Fucking gold digger. Enzo, nasasaktan ako. Napatingin ako sa braso niya. Kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ka aalis? Pwes, ako ang aalis. Padaskal ko siyang binitiwan, saka ako lumabas. Enzo, please. Nagsisinungaling sila. Narinig ko pang sigaw niya. Pumasok ako sa office ko at hinawi lahat ng nakapatong sa table ko. Kung alam ko lang na ito ang dadatnan ko, hindi na sana ako nagmadaling umuwi. She slept with that son of a bitch. I am already planning to ask her hand on marriage. I even bought a fucking ring on Singapore and now this? I slammed the chair and went out. I'm done. Hindi na ako magpapaloko sa mga babae kahit kailan. Bumili ako ng alak sa kadumiretso sa kondo ko. I just want to be alone. I was okay alone before pero dumating siya. She made me fall for her all this time para sa pera. And when he met Harold, a much quicker and easier way, she chose him. Wala akong pakialam kung maubos lahat ng gamit ko dito sa kondo. Enzo, mag-usap tayo, please. Bigla ko na lang na-realize na hindi ko pa pala talaga siya kilala. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha niya magpakita sa akin. Enzo, please, listen to me. Hindi totoong may nangyari sa amin ng pinsan mo. Pakanalangin niya yon, pati ng mama mo para paghiwalayin tayo. Pinagbibintangan niya pa talaga si Mami. Sinasabi mo bang sinungaling ang sarili kong ina? Stop it, Alex. Hindi ako tanga. Malinaw ang mga nakita ko. You cheated on me at para saan? Sa pera?
Nilabas ko ang wallet ko, kumuha doon ng perang papel, tapos ay inihagis ko sa mukha niya. Pera lang naman pala ang gusto niya. Umiling ito habang umiiyak pero hindi na niya ako madadala sa mga drama niya. Enzo, hindi. Nagsisinungaling sila. Paniwalaan mo naman ako, please. Not anymore. Ang sabi ko sa'yo, layuan mo ang gagong yon. Nakipagkita ka pa talaga sa kanya? How dare you, Alex? Ipinagpalit mo ako dahil sa pera? Pare-pareho kayong lahat. Hinawi ko ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi ko kailangan ng pera mo. O ng kahit sino, Enzo. Please. Maybe she needed a bigger amount kaya she's still here trying to make me believe her. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang ginagawa niya. Tell me, Alex, mas magaling ba siyang humalik? Nasarapan ka ba sa kanya sa kama? Anong hinawakan niya sa'yo? Ito ba? Dapat ay hindi ko nalang pinigilan ang sarili ko noong birthday niya. Baka nauna pa ako sa pinsan ko. She is about to slap me again, pero napigilan ko. She like it hard. Dodoblehin ko ang ibinayad niya sa'yo. Ikakama din kita. Umiling ito habang umaatras. She's playing hard to get. Nagpapapresyo pa? What? Kulang pa ba? Sige, dadagdagan ko pa. 500,000. I grab her neck, saka ko siya hinalikan. I want to get even right now. Winasak ko ang harapan ng damit niya. Kay Harold bumigay siya. Tapos sa akin ngayon, tumatanggi siya. I should have been first pero duda ako kung si Harold nga ang nauna o may iba pa. She pushed and slapped me. Napatingin ako sa damit niya. Did I? May dugo din ang labi niya. And she has red marks on her neck. What did I do? She's shaking at galit itong nakatitig sa akin. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Mas masahol ka pa nga. Inayos nito ang damit. Kita ko ang panloob niya mula doon. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi totoo ang lahat ng ibinibintang nila sa akin? She's still shaking. Naniwala ko nung sinabi mong mahal mo ako. Mahal mo ako, di ba? Pero bakit ganon? Mahal mo ako pero hindi mo ako makuhang paniwalaan? Wala akong pakialam kung paulit-ulit man akong siraan ng mami mo at ng ibang tao. Pero pati ba naman ikaw? I can't believe you can do this to me. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. She left. Siya pa ang galit. Ako ang ginago niya pero siya pa ang may ganang magalit. Umalis din ako. I need to let this out of me or else baka mabaliw ako. I have only person to talk with. It's been a while. Something bad happened. Bungad niya sa akin. Get some sleep. I'll talk to you when you're sober. Anya, nagising na ako. Na masakit ng ulo. I can't even remember how I managed to drive a long way ng lasing. Great. Gising ka na rin sa wakas. Anong pumasok sa kukote mo at nag-drive ka ng lasing? Sermon niya. Ate, please. I'm here and nothing happened. She gave me a glass of water and the medicine. Hihintayin mo pa bang madisgrasya ka? Bago ka magtanda? What is it? Babae na naman ba yan? She really knows me too well. She was just like Elena, ate. Pera lang ang habol niya sa akin. She even slept with Harold for money. Sinimsim ko ang kaping nasa harapan ko. Mga babaeng mukhang pera. It doesn't make sense. The last time we talked on the telephone, you are so in love with this girl. Then, all of a sudden, you're saying that she was just after your money? Naguguluhang tanong ni ate. I told her everything kung paano ako niloko ni Alex. She's a very good liar. She stick with me like a leech because I can provide for her needs. And when she met Harold, na handang magbigay sa kanya ng malaking pera, pinili niyang lokohin ako. I should have known. Ang tanga-tanga ko. Alam mo, Enzo, may hindi tama sa nangyayari at sinasabi mo na ang mami mo ang nagsabi sa'yo ng lahat ng ito. Hindi ka ba napapaisip? Anya, napapaisip saan? Malinaw naman ang lahat. Ikaw na rin ang nagsabi, pareho ka mo si Alex at Elena. Parehong pera ang dahilan ng problema mo sa kanila. Hindi ka man lang ba nagtataka? Imposible namang nagkataon lang na parehong pera ang habol nila sa'yo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin.
Kanino mo ba nalaman? Dati na niloko ka ni Elena. Saan ba papunta niyang mga tanong mo, ate? Sumasakit pa rin ang ulo ko. Just answer me. Paano mo nalaman na niloko ka ni Elena dati? Ulit niya. Si Mami ang nagsabi sa akin. Nagkausap sila ni Elena bago ito umalis. She left me a letter saying she's going abroad and she's marrying someone richer than me. Paano ko makakalimutan ang panloloko ng babaeng yon? Yung una kong minahal. Something is not right, Lorenzo. Pahupain mo muna yung nararamdaman mo at kapag kalmado ka na, subukan mong timbangin ang mga bagay. Kinakain ka ng galit mo, kaya hindi ka na nakakapag-isip. Sinasabi niya bang ako ang mali? Wala akong dapat timbangin, ate. Niloko ako ni Alex dahil sa pera. Pare-pareho lang mga babae. Mga mukhang pera. Mga walang kwenta. Baka nakakalimutan mong babae din ako, Lorenzo. Hindi lahat ng naririnig at nakikita mo. Totoo. Yaman din lamang na wala kang balak makinig sa mga sinasabi ko. Kumain ka na lang. You can stay here as long as you want. Pero please lang, ayoko maglalasing ka at pag uwi ko, ubos na ang gamit ko dito sa bahay. Mukhang may lakad dito. May lakad ka ba? I'm going out with friend, Margarita. Maligo ka pagkatapos mo dyan. You stink, she said. Umakyat na ito sa kwarto. Ate Red was my half-sister. Anak siya ni Dad sa dati niyang kasintahan. Hindi alam ni Leila at Lawrence ang tungkol sa kanya. Ayaw ni Mami na malaman nila. Aksidenteng narinig ko sila Lola at Dad na nag-uusap tungkol sa kanya. Kaya inalam ko kung saan siya nakatira at nakipagkilala ako. Naging malapit kami sa isa't isa. At kapag kailangan ko ng taong makakausap dito, ako sa bahay niya nagpupunta. Nagkakaroon ako ng pagkakataong mag-isip kapag nandito ako kaysa sa bahay. I'll go ahead. Sana pag-isipan mo ang mga bagay-bagay bago pa mahuli ang lahat at magsisi ka lang. Anya, ano pa bang dapat kong pag-isipan? Sadyang may mga babaeng ganid sa pera, oportunista, at handang manloko ng kapwa, umangat lang sa buhay. Sinayang lang ni Alex ang pagmamahal ko sa kanya. I was willing to give her everything, pero mas mabuti na rin na maaga kong nalaman kung sino talaga siya. Alex, points of view. I dialed Tita Margarita's number. Sana talaga nandito siya sa Manila. Nakailang rin ito bago niya sinagot. Hello? Mabuti na lang kabisado ko pa ang number niya. Tita M, it's me. Ako lang tumatawag sa kanya ng Tita M. Isabel? Ikaw ba yan? God, where have you been? Alam mo bang matagal ka na naming hinahanap? Hinayaan ko muna siyang magsalita. Handa na akong marinig ang mga sasabihin nila, maging ang harapin si Dad. I'm sorry, Tita. I know that I did was wrong. Dinig ko ang pagbunting hininga niya. Where are you? Uuwi ka na ba? Nandito ako sa Manila. Dito na ako nakabase pansamantala. Inaasikaso ko ang branch ng RGC Travel and Tours. Napakarami nang nangyari, Isabel. Dapat lang na umuwi ka na. Tama nga ang hula ko na natuloy ang noon ay plano nila. Mas lumalawak na ang RGC. I'm here also, Tita. Uuwi na po ako. I need to be a Rosales again. All this time, Isabel, alam mo bang nandito din ang daddy mo at si Ian? Zoe Grand Hotel has opened already. Kinailangan lang nilang umuwi dahil magbe-birthday ang mami mo. Hindi mo naman siguro nakalimutan, di ba? Nawala sa isip ko. Mom's birthday is coming. Sa susunod na araw na yon. I'm sorry, Tita. Pero uuwi na po talaga ako. Alam kong matutuwa si Mami kapag umuwi ako sa birthday niya. Saka ko na lang iisipin si Dad. Alam ko kasing galit siya sa ginawa ko. Ipapasundo kita. Tell me, nasaan ka? I miss you, Isabel. Please, don't do this again. Sinabi ko kay Tita Marga ang address. Hindi niya daw ako masusundo ng personal dahil may darating siyang kaibigan. I packed few of my things. Hindi ko naman nakakailanganin ng iba sa mga gamit ko dito sa unit. And so bought some of my stuff. At wala akong balak dalhin pa ito sa pag-uwi ko. Bumaba na ako. Nag-text si Tita na malapit na daw ang driver niya. Ma'am, aalis po kayo? Tanong ni Kuya Guard sa akin. Friendly na ito. Hindi gaya nung una na isnabero.
Opo kuya, uuwi na po ako sa amin. Napatingin ito sa bag na dala ko. May sasakyan namang tumigil sa harap ng gate. Ayan na po yata yung sundo ko. Ma'am Isabel? Tawag nang sa tingin ko ay driver ni Tita Marga. Hello po kuya. Kinuha nito ang bag na nasa tabi ko. Ngumiti ako kay Kuya Guard. Aalis na po ako. Muli kong sinulyapan ang building na naging tahanan ko ng halos 1 taon. Some good things never last. Ang sabi ni Tita, sa Zoe Grand Hotel siya tumutuloy at malamang doon kami pupunta. Dad has this habit of naming our hotels after us. At ngayon, meron na si Zoe Maureen, ang nag-iisa kong pamangkin. I wonder kung umuwi sila. Kuya, anong lugar na po ito? Napansin ko ang naglalakihang building na kagaya ng sa Makati. BGC po ma'am. Nasa Taguig po. Sagot niya. Nandito na po tayo sa hotel ninyo. Bumaba ito saka ako pinagbuksan ng pinto. Bago ito umikot at kinuha ang bag ko sa compartment. Hinatid niya rin ako sa reception kung saan may ilang guest nakasalukuyang nakatayo. Salamat po kuya. Kumuha ako ng pera saka inabutan siya pero tumanggi ito. Napakabait po ng tita ninyo sa akin. Siya po ang tumulong na makapasok ako dito bilang driver. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya at masaya po akong pagsilbihan kayo. Nagpaalam na rin ito. Good morning ma'am. Bati sa akin ng receptionist. Good morning. I'm looking for Margarita Rosales Soler. She's staying in one of your VIP suite, I believe. Bahagyang kumunot ang noo ng kaharap ko. I'm Alexa Isabel Rosales, her niece. Nagpakilala na ako bago pa siya magsungit at kapag nainis ako, ay baka mawalan siya ng trabaho ora mismo. I'm not in the mood para magbait-baitan. Ako na to, the old Isabel. Pinatay ng mga Liveste ang mabait at mapagpasensyang si Alex. Rosales po kayo? Ulit niya. Kakasabi ko lang miss, di ba? Gusto mo bang ulitin ko pa ang buong pangalan ko? Tinaasan ko siya ng kilay. May problema ba, Bea? Lumapit sa amin ang isa pang empleyado. Pareho ang suot ng uniform ng mga ito. Ma'am, pamangkin daw po ni Ma'am Marga. Halos hindi niya ako matignan ng diretsyo. Napasinghap naman ang tinawag niyang ma'am. Miss Isabel? Tinanguan ko siya. I'm so sorry ma'am. Personal po kayong ibinilan sa akin ng tita ninyo. I'm Shireen. Samahan ko na po kayo sa magiging kwarto ninyo. Kinuha nito ang bag na hawak ko. I'm so sorry Miss Isabel. Hinging pa umanhin ng Bea. It's fine. Sumunod na ako kay Shireen. Ihatid ko po muna kayo sa penthouse. Then, I'll inform your aunt na dumating na po kayo. If gusto niyo pong kumain, just call the restaurant, Miss Isabel. Ito na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. If you need anything, just call the reception and look for me, miss. I will be very glad to assist you. Enjoy your stay. Ibinigay nito sa kanya ang key card bago lumabas. I miss the feeling of being pampered by everyone. Nakakamiss marinig na tawaging miss or ma'am. I could feel it, and also I could smell the familiar scent of my real life. Isa akong Rosales at nagkamali ang mga Liviste ng binangga. Kung inaakala nilang iiyakan ko sila, pues, nagkakamali sila. Papatunayan ko sa kanila na may mas mayaman at mas mataas pa sa kanila. Pumasok ako ng banyo to take a bath. Inayos ko ang sarili ko pagkatapos. Saka bumaba ng restaurant para kumain. Pinili kong maupo kung saan tanaw ko ang malawak na swimming pool. May mga ilang guest pa na kumakain. Agad akong nilapitan ng waitress. Good morning ma'am. Inabutan niya ako ng menu. It's fine. I'll take from the breakfast buffet. Just serve me some coffee please. Napatingin ito sa key card na nakapatong sa table, katabi ng cellphone ko. Mas lumapad ang ngiti niya. Right away, ma'am. Tumayo ako at kumuha ng pagkain. Baked potato, croissant, scrambled eggs, bacon, at corned beef ang kinuha ko. Ang dami naman kasing choices.
Sinerve na rin ang coffee ko. Thank you, I said. This is life. Kahit saan ako tumingin ay larawan ng karangyaan. But I am proud of myself. Dahil nagawa kong mag-survive without this luxury for almost 2 years. Naalala ko ang kwartong inupahan ko kina Aling Calixta. Kamusta na kaya ang matandang yon? Hindi ko nakakalimutan na pinalayas niya ako kahit kakabayad ko lang ng renta. Isabel! Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Tita M? Pinunasan ko ang bibig ko at agad na tumayo. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni tita sa akin. Look at you, brat. Mas gumanda ang Isabel namin. We all miss you. Laging may kulang sa tuwing magtitipon ang pamilya natin. Dahil wala ka. Hinaplos ni tita ang mukha ko. Ikaw din naman, tita. Ang ganda-ganda niyo pa rin. Parang hindi kayo tumatanda. Tita flip her hair. It runs in the blood. Wala namang pangit sa lahi natin. Anya? Sila Maddox at Marion nga po pala. Dalawa ang naging anak ni tita. Nasa Davao, kasama ng tito Senon mo. Gusto nga pumunta dito pero hindi ako pumayag. May pasok sila. Tubong Davao ang napangasawa ni tita. Tell me, bakit bigla kang nag-decide na magpakita? Nagsawa ka na rin sa freedom na ginusto mo? Umiwas ako sa tingin ni tita. Namimiss ko na po kasi kayong lahat, lalo na sila mami at ang mga kapatid ko. I lied. Hindi ko sasabihin sa iyo ang mga nangyari simula nung umalis ka. May mga mahalagang okasyon sa pamilya na wala ka dahil sa pagiging pasaway mo. Alam mo namang pwede mo akong lapitan anytime, Isabel. Pwede ka sa bahay, sa Davao. Kung gusto mo lang naman ay lumayo. Lahat nag-aalala sa iyo, lalo ng mga magulang mo. Napangiwi ako. Akala ko tapos na ang sermon niya. Kanina magkausap kami sa telepono. May continuation pa pala. I'm sorry, tita. Please, don't be mad na. I'm here now. Lambing ko sa kanya. Ako yatang paborito niyang pamangkin. I won't tell your father na nandito ka. Matuto kang bumalik doon at paharapin sila. I'll tell my secretary to book a ticket for you. Alam kong magiging masaya sila sa pag-uwi mo. Lalo na si Tricia. Hindi na ako makapaghintay na mayakap silang lahat. Lalo na si Mami. Thank you, tita. Hindi po ba kayo sasama? Everyone will be there. Alam ko. I can't. May mahalaga akong meeting sa araw na yon. Nagkausap na kami ng mami mo at naintindihan naman niya. Pinadala ko ng regalo ko sa kakambal mo. Your mom won't notice my absence that day because you'll make her very, very happy. Nagkwentuhan pa kami ni tita. Nagliligpit na ang mga staff ng restaurant nang tumayo si tita. Everyone, pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat. This is Alexa Isabel Rosales. Anak niya ng kapatid ko. Ng boss ninyo. Baka isang araw maging boss nyo na rin siya like her twin brother, Tyron Adrian. Ngumiti naman sa akin ang mga staff. You can now go back to your work. Pagdidismiss ni tita sa kanila. Inikot pa ako ni tita sa buong hotel at ipinakilala sa lahat ng staff. So any plans of joining the company? Hindi na bumabata ang daddy mo, Isabel. One day, he needs to retire at sino pa ba ang magmamana ng mga lahat ng ito? Kundi kayong magkakapatid. Tipid ng ngiti ang isinagot ko kay tita. Kasalukuyan kaming naglalakad palabas. May meeting daw si tita at ihatid ko lang siya hanggang sa may entrance. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko ang hipon. Look who's here. Anya? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Afford mo din palang tumungtong sa ganitong lugar. Napatingin ako kay tita na nagtataka. Sino siya? She's pretty. Anya kasama ng hipon. Gusto kong isang ito. Honest. To answer your questions, she's the daughter of the owner of this hotel, miss. Si tita ang sumagot. Nanlaki ang mata ni Perlita. Pero nang makabawi, ay agad ding tumawa. I have to go, Isabel. I don't have time for these people. Pagkatapos kong halikan sa pisngi si tita at umalis na ito. Anong palabas na naman ba ito, Alex?
Tanong ng hipon. Tingin mo, maniniwala ako na anak ka ng owner ng hotel na to? I don't care about your opinion, Perlita. Tumalikod na ako at naglakad papuntang elevator. I tap my keycard para dalhin ako sa penthouse. Mas mabuti kung hindi maniwala si Perlita sa sinabi ni tita. Hindi pa panahon para malaman niya kung sino talaga ako. I called Mitch. Gusto kong ibalik ang credit card ni Lorenzo. Nahawak ko pati na rin ang cellphone. Pumayag siyang magkita kami dito sa hotel, mamayang lunch break niya. Nagpalit ako ng panligo at pumunta sa swimming pool ng hotel. I wanted to relax a bit bago ko harapin sila mami. Tita told me na umuwi sa birthday niya mismo para mas maging masaya si ma'am. I asked the restaurant to prepare the lunch for me and Mitch. Alam kong magugulat siya na nandito ako. Nagpalit na ako bago pa siya dumating. Bongga, naka-hotel ka, Beshiwap? Salubong niya sa akin. Salamat sa pagpunta, Mitch. Gusto ko lang ibalik ang mga ito. Inabot ko sa kanya ang credit card at cellphone. Wala na ba talaga kayo ni Mr. L? Baka naman maayos pa. Hindi siya pumasok today. Pero naroon si Ma'am Lian at Miss Hailey. I don't care about those bitches. Uuwi na ako sa amin, Mitch. Hindi ko sila kailangan. Tinitigan ako ni Mitchell. Sa bagay, sino ba ang gugustuhin manatili pagkatapos ng ginawa nila sa'yo? Paano ka na niyan? Tanong niya. I'm fine, Mitch. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Dumating na ang lunch namin. Wow! May fiesta ba? Ang daming pagkain. Anya, this is my way of saying thank you. Naging mabuti kang kaibigan sa akin. Kakailanganin ko siya sa gagawin kong paniningil sa mga liviste. Tell me, Alex, hindi ka naman talaga totoong purita, di ba? Baka nga ikaw pang nagmamay-ari nitong hotel. Sabi niya. Bakit mo naman nasabi yan? Nag-umpisa na kaming kumain. Tingnan mo nga yung kutis mo. Kutis mayaman. Kung kumilos ka parang laging may class. Hindi ko alam na observant pala siya. Yun na yun. Biro ko. Oo nga. Aminin mo na kasi. Yayamanin ka naman talaga. Mabuti na lang may waiter na nagdala ng iced tea. I'll let her know kapag nakapasok na ako ng kumpanya namin. Siya ang magiging mata ko sa kumpanya ng mga liviste. Pagkatapos kumain, ay nagpatawag ako ng driver na maghahatid sa kanya. Ikaw na talaga, Alex. May pa-service pa? Magkikita pa ba tayo ulit? Tanong niya. Naglalakad na kami palabas ng hotel. Oo naman, Mitch. Ako mismo ang magpapadala ng ticket mo papunta sa amin kapag nagawa ko na ang dapat kong gawin. Niyakap ko siya. Basta, tandaan mo, Lex, beshiwak mo pa rin ako. At maasahan mo ako sa kahit anong bagay. Mag-iingat ka palagi. Kung gusto mong gumanti sa mga umapi sa'yo, sabihan mo lang ako. Sabay tawa niya. Ingat ka din. Invite mo ako sa kasal niyo ni Leo. Biro ko. He, wala pa sa isip ko yan. Magiging malaking tulong si Mitch sa mga plano ko sa mga liviste. At sisiguraduhin ko ang bawat hakbang na gagawin ko. I can't wait to see the regret on their faces kapag nagkaharap kaming muli. Ang sabi nga sa kanta ni Gary V, kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik at babalik ka rin. Sa piling ng iyong pinagmulan, sa iyong nakaraan, anumang layo ang narating, iyong maalala, babalik at babalik ka rin. Here I am, nakatayo sa labas ng bahay namin. This is my home. This is my where I belong. Sa piling ng mga taong alam kong kahit anong mangyari, ay mamahalin ako ng buong buo. I could hear someone singing on karaoke. Isa sa hilig ng pamilya namin ay kumanta. Kahit ayaw ng kanta sa ilan sa kanila. Alexa Isabel, nanlaki ang mata ko. Nandito siya. Ate? Ate Chloe? Tinawid ko ang pagitan namin at niyakap siya ng mahigpit. Kasabay ang pagpatak ng mga luha ko. I miss her so much. Bakit ba ako nagtataka na nandito siya? Birthday ni Mami. Natural, nandito siya.
I'm sorry ate. She's crying like me. Alam niyang panigurado ang paglalayas ko. Shh! Ang mahalaga ay nandito ka na. Makakasama ka na namin ulit. Pasaway ka talaga. Namiss kita. Sobra. Mahigpit din niyang niyakap ang kapatid. Namiss din kita ate. Si Maui. Kasama mo ba si Baby Maui? Tinawanan niya lang ako sa kinuhang dala kong bag. Anong baby? Malaki na si Maui. May kapatid na nga. Teka, ano daw? Mami, Mami! Sigaw ng batang papalapit sa amin. No way. Hey baby, look who's here. Nakangiting pinagmasdan ako ng bata. Hell, she's pretty like me. Siya, isali na natin sa ate pretty like us. This lady right here is my sister. She's Tita Isabel. Si Zoe Maureen na nga ito, ang laki na niya. OMG, anong pinakain mo sa anak mo ate? Ang bilis naman yata niyang lumaki. Niyakap ko si Maui. Natuwang niyakap din ako. Almost 2 years akong wala. That make her 5 years old. Time flies so fast. You're so pretty, Tita Isabel. Pareho tayong maganda. Aha, at masaya akong aware siya. Hell yes, love. It runs in our blood. I kiss her on the cheek. Words, Isabel, what's your mouth? Jeez. Dalawa na nga pala ang nanay sa pamilya. Hindi na lang si Mami ang sasabay sa akin. Mimi, napatingin ako kay Kuya Zaide. May buhat itong bubuit na cute. Kuya Z, no way. Nagkatuluyan kayo ni ate? Hindi makapaniwalang tanong ko. Anyari? Bakit parang 10 years akong nawala? Ang daming ganap. Saang planeta ka ba nagsuot, Isha? At hindi mo nabalitang ikinasal kami ng ate mo? Nasa Manila lang kaya ako. Baka planeta naman si kuya. Bawal ako doon. Lalo na sa Venus. Baka mapagkamalan akong goddess. Hindi ako pabalikin sa Earth. Nayakap ni Kuya Saide si ate. PDA in front of me. Nasaan ang hustisya sa broken hearted? Itinutulok naman siya ng baby. Buti pa ang baby. May care sa feeling ko. At sino naman itong bubit na cute na to? Pinisil ko ang mapupulan niyang pisngi. I'm Sian Alexis Rosales Mondejo, Tita Asia, and the newest addition to the family. Welcome back. In fairness, ang lakas makagwapo ng pangalan. Pero ano daw? OMG. Ang bilis nyo namang nakabuo. Don't tell me meron na ulit dyan sa tiyan mo ate. Sinapak ni ate ang braso ko. Hars eh? Parang nagtatanong lang. Sisipag. Yang bibig mo talaga kahit kailan, Isabel. Saway niya. Yeah, right. Napanguso ako. Ito yatang tinutukoy ni Tita M na nangyari nang wala ko. Okay lang naman na wala ako nung ginawa nila ate at Kuya Jose yun. SPG yun eh. Pero yung nakatuluyan sila at nagpakasal without me, sayang naman. Hindi ako nakarampa. Kasalanan ito ni... Nagulat naman ako nung biglang may umakap sa akin. Sakal rather. Si Sian pala. Yung totoo, namiss niya ba ako or what? Bumalik ka na, Ate Isang. Namiss kita, promise. Di na kita awayin. Huwag ka na alis ulit. Masinigpitan pa niya ang pananakal, pagyakap sa akin. Namiss din kita, Sian. Don't worry, hindi na ako aalis. Pero awayin pa rin kita. Natatawang sagot ko sa bunso namin. Kahit naman madalas kaming mag-away, hindi naman maitatanggi na malungkot ang hindi siya kasama at kaaway araw-araw. Ako kasi talagang bunso. Anak? That voice? Ang mami ko. Niyakap niya ako ng mahigpit nang makalapit siya. I miss the warmth and comfort of her hugs. Mom? I know babalik ka anak. Welcome home, Isabel. Tuluyan na ako napaiyak. May kakampi na ulit ako. Happy birthday, Mami. I'm so sorry kung pinag-alala ko kayo ng matagal. Ibinaon ko mukha ko sa balikat ni Ma'am. I miss her scent. I miss all of her so much. Ang mahalaga, nakabalik ka na sa amin, anak. Miss na miss ka na ni Mami. I cried even more.
She is the most loving, caring, and understanding mom in the world. Miss na miss ko rin po kayo. Kayong lahat. Lumuluha man ay napangiti ako. I am home. Talaga, princess? Pati ang daddy na miss mo ba? Si Dan na hindi ko namalayan ang paglapit. Ian was beside him. Yes, Dad. Lumapit si Daddy sa amin ni Mami. Saka niyakap niya kami. I miss him too. Mabuti na lang at hindi ito galit. Subukan mong umalis ulit nang hindi nagpapaalam. Ikakadena na kita. Ginulo ni Ian ang buhok ko. Ang gwapo na niya. May jowa na kaya ang torping ito? I miss you too. Troy Adrian. Nagyakap kaming lahat. Group hug. Pero si ate, nakayakap kay Kuya Saide, habang buhat naman ni Kuya si Zeyon sa kabilang kamay. Itong mga to. Yay! Group hug. Sigaw ni Maui, na agad binuhat ni Daddy para makasali sa amin. Manang-mana kay ate. Kwento kasi ni Mami, mahilig si ate makisali sa yakapan noong bata pa siya. Lagi na lang daw nakikisingit. Lumapit naman ako sa mga grandparents ko. Mahigpit na yakap ang sinalubong nila sa akin. Mabuti naman, umuwi ka na Isabel. Nag-aalala ako na baka pumanaw na ako hindi ka pa nakakabalik. Si Lolo Mauro, Lo naman, malakas pa kayo sa kalabaw. Pwede niyo pang sundan si Mami at Tita Kulin. Biro ko. Loko-loko ka talagang bata ka. Anya, paano hindi hanapin itong si Isabel? Siya itong payasos ng pamilya. Laging may kulang nung wala siya. Sabi ni Lolo Alex. I rolled my eyes. Umakyat ako saglit sa kwarto ko para magpalit ng damit at magbanyo na rin. Nothing changed much. Maayos at malinis ito. I know Mom make sure this place is cleaned. Pabagsak akong nahiga sa kama ko. Pilit na nagsusumiksik sa isip ko ang kalapastanganan ni Lorenzo. He almost raped me at hindi ko siya mapapatawad. Hindi nagtagal ay bumaba na rin ako. Alam kong magtataka lang sila kapag nagkulong ako dito sa kwarto ko. It's true then. The Amazona princess is back. Iisang tao lang ang tumatawag sa akin ng Amazona. He looks different. Nagkalaman na ang payatot. And he's so gwapo. Mas naging tao ito. Done checking me out? Pasado ba? Mayabang pa rin ito. Ryan Christopher, sino nag-imbita sa'yo dito? O baka naman inimbitahan mo lang ang sarili mo? Ako naman ang tinitigan niya ng mabuti. Kasama ko si Mami Sarina. Anya, mother-in-law na nga pala ni ate ang ina-inahan niya. Where have you been, Alexa Isabel? Gaano ka liblib ang pinagtaguan mo na kahit ang daddy mo hindi ka mahanap? Why do he care? Hindi naman kami close. None of your business. Sagot ko, I see. Amazona ka pa rin. Anya, ikaw naman nagbinata ka na, hindi ka napayatot. Good for you. Saka ko siya iniwan. Kumain ka na anak. Si Mami na hinila ako papuntang buffet. Thank you dahil umuwi ka na anak. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa araw na ito. Hinalikan ko si Ma'am sa pisngi. Carbonara, my favorite. Ikaw ba nagluto nito Ma'am? Iniba ko ng usapan bago pa kami magkaiyakan ulit. Oo anak, kumain ka ng marami. Nangayayat ka Isabel. Hindi ka ba nakakain ng maayos? Sexy kaya ako. Mami naman, hindi naman ako mataba dati, di ba? Ma'am, guess what? Marunong na ako magluto. Pag mamalaki ko, hindi nga lang kasing galing mo. Pero marunong na ako. Talaga nga? Maganda yan, Isya. May magandang naidulot naman ang paglayo mo sa amin. Sige na, kumain ka na. Asikasuhin ko lang ang ibang bisita. Sa table nila Ate Chloe na ako nakiupo, besi si Kuya Z sa pakikipag-usap kay Ian. Si Siyo naman ay hawak na sa tingin ko ay yaya nito. Mami is sitting with us. Tita Isya, saan ka po galing? Bakit ngayon ka lang po umuwi? Tumingin ako kay ate na nagkibit balikat. Nag-work lang si tita sa malayo Maui. Sagot ko, kumunot ang noon niya. Do you really need to work far?
We're not poor naman po, di ba? Right. Tama naman siya. Mukhang sa akin nagmana itong si Zoe Maureen. Yes, love. Kaya nga umuwi na si tita. Pinisil ko ang pisngi niya. Gusto mo ba ng pasta? Umiling ito. Bawal. Mamila added shrimp. I'm allergic to it. Smart girl. May pinagmanahan. Nagpaalam ito sa ina na makikipaglaro sa mga batang naroon. Pumayag naman si ate. Saan ka ba nagpunta? Lumipat si ate sa tabi ko. Sa Manila, ate. Tipid akong ngumiti para tuloy bumara ang pasta sa lalamunan ko. Pabalik-balik si Ian at daddy doon dahil sa Zoe Grand Hotel. Hindi mo man lang sila nakita? Anya, si Tita M lang ang nakita ko sa mall pero hindi ako nagpakita sa kanya. I'm sorry, ate. I was so mad at dad dahil sa ginawa niya sa'yo. Kung alam ko lang na nakabalik ka na, uuwi ako agad. Kasalanan ko din kasi hindi ako tumawag kahit minsan. Paano mo malalaman na hindi ka nga nakaalalang tumawag kahit kay mami? O sa akin man lang sana. Pinag-alala mo kaming lahat, lalo na si mami. Yun ang pagkakamali ko. Sorry, ate. Sinabi niya sa akin na umuwi sila ni Maui a year after Kuya Ethan passed away because of cancer. Sabi ni mami, 5 buwan ka nang hindi umuwi nung dumating kami. Kung sana tumawag ka kahit isang beses man lang. Yumuko ako, pero tapos naman na yon. Useless na panghinayangan pa. Gaya nga ng sabi ni mami, ang mahalaga nandito ka na. Isa pa, dahil din naman sa akin kaya ka umalis. Pero masaya ako na maayos na ang buhay ni ate. Sa wakas, ay masaya na ito sa piling ni Kuya Z at ng mga anak. Marami din naman akong natutunan sa pag-alis ko dito sa bahay, ate. Kaya hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Mas na-appreciate ko na ang lahat ng meron tayo. Mas lumaki ang respeto ko sa pamilya natin. Dahil pinalilibutan tayo ng mga taong mabubuti ang puso. Mga taong pinalaki, tayo mapagpakumbaba at hindi tumitingin sa estado ng buhay. Hindi gaya ng mga taong nakasalamuha ko sa Manila. May yumakap sa kanya mula sa likod. Masaya ako makitang magkasama ang 2 dalaga ko, si Mami. Ma'am, excuse me, ako na lang ang dalaga ninyo. Married na si ate. Apil ako na ikinatawa ni Mami. Bakit, Isabel? Hindi ka ba nagka-boyfriend habang nasa Manila ka? Natigilan ako. Bakit kasi napunta sa boyfriend ang usapan? Mabuti na lang. Lumapit sa amin si Kuya Z. Nabuhat-buhat ang bunso nila. Napunta sa kanilang atensyon. You're so adorable, baby Zion. Pinagigilan ko ang pisngi niya. Tinutulak naman niya ako palayo. Nagpaalam ako para lapitan si Daddy. I need to apologize to him. Nagpapasalamat ako na taliwas sa inaasahan ko ang reaksyon niya sa pagbabalik ko. Dad, I'm sorry. Saktong umalis na ang kausap nito. Princess, ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Hindi ako naging mabuting ama sa inyo ng ate mo. At dahil sa mga desisyon ko, pinili mong lumayo. Hinalikan niya ako sa noo. You're not a bad father, Dad. You and Mom are the best parents every child could ever ask for. At maswerte ako. Kami ng mga kapatid ko. Dahil kayo ang naging magulang namin. Yumakap ako kay Daddy. I miss you, Daddy. I miss you too, Princess. Anong plano mo? Any plans of going back to school? Tanong niya. Dad, graduate na ako. I could enroll to take masters. Proud kong sagot sa kanya. I took online classes while I'm in Manila. Dugtong ko. You surprised me, Isabel. Congratulations, anak. Alam na ba ito ng mami mo? Umiling ako. I would like to join the company, Dad. Train me at kapag handa na ako, gusto kong hawakan ang Zoe Grand Hotel. Halatang nagulat si Dad sa sinabi ko. Dati kasi wala akong interes kapag pinag-uusapan ng negosyo. Si ate at Ian ang madalas magpakita ng interes dito. Sigurado ka ba dyan, Princess? Bakit ang Zoe Grand? Why not the Isabel Royal? Total nakapangalan sa'yo yon. Gusto kong malapit sa mga taong sisingilin ko, Dad. Dad,
I'm sure si ate ang may hawak nun. Hayaan na natin siya dito sa Cebu para malapit siya sa pamilya niya. Lumalaki ng negosyo ng pamilya nila. Patunay yun ng pagbubukas ng bagong hotel. Dad looked at me intently. Sinusurpresa mo ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon, anak. Hindi ako masaya sa nakikita at narinig ko sa'yo. Pero naninibago lang si Daddy. Nag-mature na po ako. Nakangiti kong sagot. You will always be my princess, Isabel. Just tell me kung kailan mo gustong magsimula. Alam kong napasaya ko si Dad. It's a win-win situation. Makakatulong ako sa kumpanya namin while executing my plans towards the business. As soon as possible, Dad. I can start Monday. Hindi na ako makapaghintay na makaharap muli ang mga taong nagpakababa kay Alex. As you wish, Isabel. Gagawin ko ang lahat para matutunan ang mga dapat kong matutunan sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, i-enjoy muna nila ang paniniwalang nalispatsan na nila ako sa mga buhay nila. Ang hindi nila alam, I will be back gracefully with a vengeance. Lorenzo's Points of View. 3 buwan na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit. Hindi ko na siya ulit nakita pa pagkatapos ng nangyari sa kondo ko. Lasing ka na naman daw kagabi, Lorenzo. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Pati ang negosyo na papabayaan mo na. Litanya ni Mami. Pwede ba, Ma'am? Ang aga-aga. Yan lang ba ang sadya nyo dito? Nakikita nyo naman, di ba? Nandito naman ako sa opisina. Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Ano pa bang gusto ninyo? Kaya nga ako umalis sa bahay para iwasan siya at ang paninermon niya. Kasalanan nito ng walang hiyang babaeng yon kung bakit nagkakaganyan ka. Perwisyo talaga ang dulot ng mga babaeng pinipili mo. Masakit ang ulo ko dahil inuumaga na ako kagabi sa bar ni Willie. Pwede ba, Ma'am? Umuwi na kayo? May trabaho pa akong dapat asikasuhin kaysa makinig sa mga litanya ninyo. I'm tired of listening to her. Ganito na lang araw-araw ang buhay ko. Pupuntahan niya ako dito sa opisina at sisermonan. Hindi naman siya madre at lalo namang hindi siya pari. This is Alex's fault. Ginulo niyang buhay ko nang dahil sa pera. Kumatok si Mitchell bago tuluyang lumapit sa table ko. Mr. L, tumawag po ang accounting. Nagtatanong po sila kung ano ang gagawin sa mga sahod na hindi pa nakukuha ni Alex. Kunot noong napatingin ako sa kanya. Pati ba naman sahod ng babaeng yon? Poproblemahin ko pa. Bakit hindi nila ihulog sa account niya? Inis na sagot ko. 6 na buwan niyang sahod ang hindi niya kinuha, Mr. L. Nasa 300,000 yon. Hindi daw kasi ito nakapagbigay ng account na paghuhulugan. Naipon ang sahod niya? Hindi ba magkaibigan kayo? Bakit hindi mo siya tawagan? Para makuha niya ang pera niya. Total mukha naman siyang pera. Saglit na tumalim ang tingin ni Michelle sa akin. Pero agad na pumarmal nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. Mawalang galang na po sa sasabihin ko. Pero nagtataka lang po ako kung talagang kailangan ni Alex ng pera para sa pamilya niya na nasa probinsya. Bakit hindi niya nalang kinuha ang sahod niya sa halip na humingi sa pinsan mo? Gaya ng sabi nito. May 300,000 siya na pwede niyang kunin. Mas malaki sa 100,000 na sinasabi ng pinsan ninyo. Nagpaalam na ito, saka lumabas pagtapos sabihin yon. Napaisip din ako sa sinabi ng sekretarya ko. Marahil sinadya nitong ipunin ang pera. Nagpapayaman ang walang hiya. Wala naman kasi itong gastos kung tutuusin. Dahil simula nang naging kami, ako nang nagpresentang magbayad ng unit na nilipatan niya. Pagkain, grocery, napakaswerte niya kung tutuusin. Pero mas pinili niya akong saktan dahil sa maliit na halaga. At pinsan ko pa talaga. Buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na ibang pakay niya sa pakikipagmabutihan sa akin. Mabuti na lang, maagang nabisto ang pagiging gold digger niya. Naging abala ako ng mga sumunod na oras. Kailangan i-renovate ang ilan sa branches ng mga malls namin dahil napag-iiwanan na ito. Naghahanap ako ng developer na mapagkakatiwalaan. Wala akong balak pabayaan ang kumpanyang hanggang ngayon ay tinataguyod pa din ni Dad.
Nakasalalay dito ang future naming magkakapatid, pati na rin ang mga empleyadong umaasa sa amin. Kailangan na rin naming ayusin at palitan ng bago ang ilang air conditioner na hindi na gumagana ng maayos. Napag-iwanan na kami ng mga high-end malls. The competition becomes tougher as other malls got prettier and more diversified in what they offer. Hindi naman kami singlaki ng ibang malls na gaya ng SM, which has big property developers. Natapos ang araw ko sa kaliwat ka ng meetings. Pinuntahan ko si Ate Red dahil tumawag siya kanina na dumaan ako sa bahay niya. Ano bang kailangan mo, ate? At kailangan pa kitang puntahan dito. Naupo ako sa sofa. I'm tired. Wala akong kailangan sa'yo. Kung makareklamo ka, hindi nga ako nagre-reklamo kapag bigla ka na lang nasulpot dito. Inirapan niya ako. Tumawag si Dad. Naglalasing ka na naman daw. Nagsumbong pala si Dad sa kanya. Gusto ko lang makatulog agad, kaya ako umiinom. Mas madali yon. Hindi ko naiisip ang mga nangyari nitong nakaraan, lalo na ang panloloko ni Alex. Sa tuwing mabibigo ka sa pag-ibig, nagkakaganyan ka. Ang dami-daming babae sa mundo. Baka gusto mong ipakidnap na naman kita para mapilit kang makipag-date. Malay mo, makakilala ko ulit ng isang Alex. Sinamaan ko siya ng tingin. Kasalanan niya kung bakit kami nagkakilala ni Alex. Pinakidnap niya ako para lang ipadate sa kung sino. Malas lang niya. Nabuking ko ang plano niya. Pwede ba, ate? Wala akong balak makipagrelasyon sa ngayon. Sariwa pa ang panloloko sa akin ng babaeng yon. Inis na sagot ko. Sayang, balak pa naman kitang ipakilala sa pamangkin ni Marga. Single daw yon. Here we go again. Mayaman yon, kaya malayong perahan ka niya. Baka ikaw pang magmukhang peperahan siya pag nagkataon. Sabay halakak ni ate. Tumayo na ako. Hoy Lorenzo, ayusin mo yung buhay mo. Hindi ka na bumabata. Pahabol niya bago ako lumabas. Hindi ko akalaing bumiyahe ako para sa mga litanya niya. Para siyang si Mami. Umuwi ako agad ng kondo para magpahinga. Nakatulog ako. 8:30 na nang magising ako. Naligo ako at dumaan sa isang restaurant para kumain bago pumunta sa bar ni Willie. Nandito na pala ang paborito kong customer. Akala ko absent ka today. Si Willie. Papantok lang ulit. Sagot ko. Habang naghihintay ng order ko, nahagip ng mata ko si Harold na paparating. Ang angas ng dating nito. May kasama itong babae na halos lumingkis na sa kanya. Nagiinit pa rin ang ulo kapag nakikita ko siya. Uy! Small world. Nandito ang pinsan ko. Nakangisi ito habang papalapit sa kinaroroonan ko. Alam naman niya kay Willie ang bar nito at malamang tatambay talaga ako dito. Hello, cutie pie. Anong babaeng kasama nito? Pero mas gwapo pa rin ang babe ko. Singwapo ng bago niyang tsekot. Pagmamalaki nito, unang tingin ko pa lang sa babaeng ito, alam ko na ang ligaw ng bituka. Bagong renta ba? Tanong ko. Imposibleng makabili ito ng sasakyan dahil wala naman itong trabaho. Renta? I bought the car. Mazda MX-5 lang naman. Wala eh. Ganun talaga kapag big time. Mayabang na sagot nito. Talaga? Congratulations! Mabuti naman. Ang huling alam ko kasi, nakaasa ka pa rin sa mga magulang mo. Kahit ang tanda mo na. Halatang nainis ito sa sinabi ko. Magaling ka naman sa salita, Lorenzo. Alam kong galit na ito. Pero wag mo kalilimutang pinagpalit ka ng syota mo at sumama sa akin sa motel. 100,000 lang ang halaga mo. Kaya wala kang maipagmamalaki sa akin. Lumipad ang kamao ko sa mukha niya. Gaganti sana ito pero pinigilan ito ng 2 bouncer. Sumama pa si Willie habang inilalabas ito ng bar. Big time na nga ang pinsan mo. Bago ang kotse. Na siya ay pinagtataka ko. Saan naman siya kukuha ng pera para ipambili ng sasakyan? Imposibleng binili yun nila tito para sa kanya. Liban na lang kung may illegal siyang ginagawa. Tinawagan ko ang kaibigan kong detective. Gusto kong malaman kung siya ba talaga ang bumili ng sasakyan o may nagbayad para sa kanya. Malaking gulo na naman ang dadalhin niya sa buong pamilya kung sakaling totoo ang hinala ko na may illegal siyang ginagawa. Sa bagay,
Kahit sabihin pa niyang second hand yon, kulang-kulang kalahating milyon na pa rin ang presyo ng kotseng yon. May iba tayo, Ens. Wala ka na bang balita kay Alex? Tanong ni Willie. Wala, at mas lalong wala na akong pakialam sa kanya. Muli kong tinungga ang bote ng lights na nasa harapan ko. Sorry, Ens, pero hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ni Alex yon. Hindi lang talaga ako kumbinsido. Ilang beses na niyang inulit sa akin yan.